Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon at muli ay dadako po tayo sa kanyang gawain. At ang morning devotion po natin ay nagmumula po sa DFC Chunan, Taiwan. Magandang umaga po sa bawat isa at paki-comment po kung maayos po yung sounds natin. Amen. Salamat po sa Panginoon. Bago po tayo dumako sa kanyang mga salita, minsan pa po ay awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po dun sa steadfast love of the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hallelujah. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Minsan po po sa simula. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa bagong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit, nagpapakumbaba kami, O Diyos. Wala kaming magagawa kung hindi nyo kami sasamahan sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, sa gawain ito, patuloy na kayong maitaas, madakila, Panginoon, at walang ibang makita, Panginoon, sa inyong lingkod na gagamitin kundi yung kadakilaan ninyo, hindi makita yung kahinaan, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, yung mensahe, O Diyos, ay maging pagpapala, maging kalakasan, maging kagalakan po sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Banal na Santong Espiritu, kayo yung patuloy na mamagitan sa bawat isa. Tulungan nyo kami na maunawaan namin, Panginoon, yung mensahe sa oras na ito. Salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, ay inaangkin na namin yung katagumpayan ng gawain ninyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa inyo po namin ibinabalik yung pinakamataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay yung pong the benefit of sacrifice of Jesus Christ. Amen. Salamat po sa Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kailan may hindi nagkasala si Jesus, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. At ang talatang pong ito ay isang makapangyarihan patungkol sa sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa atin sa krus ng Kalbaryo. At yun pong sa pamagitan po ng sakripisyong ito ay ibinilang po tayo dun sa katuwiran ng Panginoon. Amen. Salamat po sa Diyos. At bilang resulta po dun sa sakripisyong yun na ibinilang tayo sa katuwiran ng Panginoon, natanggap po natin yung pananampalatayang bilang resulta po ng ginawa ng Panginoong Jesus. Salamat po sa Diyos. At sabi po doon ay imputed righteousness, ibinilang sa katuwiran.
Nauunawaan po ba natin yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon? Naiintindihan po ba talaga natin yung ibinilang sa katuwiran ng Panginoon? Kung pag-aaralan po natin at alam ko naman po na alam na natin yung ginawa ng Panginoon, hindi po ganon kadali. At dun sa pagsasakripisyo ng Diyos ay bilang matuwid. Imagine nyo po, bilang dun sa matuwid na kalagayan ay ipinalit niya yung kalalagayan bilang isang makasalanan. At yun po ay kung ihahantulad natin bilang isang normal na tao ay napakahirap. Pero salamat sa Diyos dahil may Diyos tayong handang tumugon dun sa katugunan para tayo maibilang dun sa katuwiran ng Panginoon. At may 5 puntos po tayong pag-uusapan. Sabi po dito, there are 3 things you can do with your life. Number 1 po ay waste it by living selfishly, break it by living sinfully, or give your life away being sacrificially. Amen. At may quote po akong nabasa. Sabi po ni famous missionary Jim Elliot said powerful words, "No fool is man who gives that he can't give to gain what he can't lose." Amen. Ano po ba yung kaya nating ibigay sa Panginoon na kaya din nating bitawan? We can sacrifice in the area of talents, time, and our treasures. Pero ano po yung pinakamatinding ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Sabi po dun sa unang puntos, Jesus modeled us the life of sacrifice. Sabi po sa John chapter 3 verse 17, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. But by sacrificing Himself for us on the cross, He took the punishment for us of our sins at once. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ipinakita po ng Panginoong Hesus kung paano mamuhay nang hindi minamahal ang sarili, kundi kung paano mahalin at pahalagahan ang isang nagkasala. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yun po ay hindi madaling sakripisyo, lalo na kung ang titingnan po natin pagbibigyan ng sakripisyo na yun ay yung mga taong hindi naman talaga karapat-dapat pagbigyan. Amen po. At yun po ay isang katangian ng tao, normal po sa ating mga tao na hindi muna tayo magbibigay o hindi tayo magsasakripisyo kung hindi naman nakikita natin na deserve yung tao na pagbigyan nun, di ba po? Napaka-normal po nating attitude yun ng mga tao. Pero salamat sa Diyos, dahil hindi tiningnan ng Panginoon yung ganong sitwasyon sa atin, kundi patuloy na talagang sinunod niya kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kahit alam niya na mahirap yung dadanasin niya. Amen. Salamat po sa Panginoon. At yung pong pangalawang puntos po ay sacrifice yields eternal reward. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa ano pong paraan? We are motivated po by our love for the Lord. Amen. Kung mahal po natin ang Panginoon, madali po natin itong magagawa. At hindi po tayo mahihirapan. Jesus makes us clear to store our treasures in heaven by living a life of giving. Sa pamamagitan po ng paggawa, sa gawain ng Panginoon, may gantimpala pong ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Revelation chapter 22 verse 12 po, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done." Amen. Salamat po sa Panginoon. May reward daw po tayo doon sa gagawin nating sacrifice po sa Panginoon. Hindi po nawawalang halaga o nawawalang silbi po yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. May reward po tayo sa Panginoon. Ano po yung reward natin? Siya daw po. Ang Panginoon po yung reward natin at magalak po tayo dahil higit po sa anumang uri ng kayamanan sa mundo yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Life on earth is not our home. We are here just passing through. Hindi po tayo taga rito, dumadaan lang talaga tayo. At lagi po natin tandaan yon. Kahit nagsasacrifice tayo, may reward tayo, at hindi tayo taga rito, dadaan lang tayo. Ibig sabihin po kung may mga sitwasyon tayo sa buhay,
hindi po yun magtatagal. Yun po ay lilipas at dadaanan lang din natin. Amen. Salamat po sa Panginoon. The more we sacrifice, the more we drawn to heaven. Habang tayo po ay nagsasakripisyo, lalo po tayong nagnanasa na mapunta sa langit. Amen. At sabi pa po, your treasures lead your heart. If your treasure is in the bank, your heart is in the bank. Kung nasaan po ang puso, nandun din ang kayamanan. Nasaan po ba yung ating puso? Nasa mundong po bang ito na ang puso po ba natin ay nasa pag-iipon? Ang puso po ba natin ay para magpayaman sa mundong ito? Pero bilang isang Kristiyano po, ang sabi po dito ay ang puso po daw natin ay dapat ay nasa Panginoon na. Ang puso dapat po natin ay kung ano yung nasa langit na bayan ay yung dapat yung nasa ating puso. Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 14, for this world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven. Amen. Yun po yung inaasahan natin, yung everlasting home po in heaven. Yung pong pangatlong puntos ay Satan cannot harm anyone without God's permission. Habang nagsasakripisyo po tayo dun sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng galawin ni Satanas, mga kapatid. Kaya kung nagsasakripisyo po tayo sa gawain ng Panginoon, kung ginagawa po natin yung pinakamabuti sa gawain ng Diyos, kung pakiramdam natin ay nahihirapan na tayo, pakiramdam natin ay nawawalan tayo, hindi po yun yung ginagawang paraan ng Diyos para tayo ay pahirapan. Kundi yun po ay ginagawa ng Diyos para tayo ay lalong makita sa atin kung paano tayo totoong magtitiwala sa Kanya doon sa pamamagitan ng sitwasyon na yon. Sabi po doon sa Job chapter 1 verse 9 to 11 po. Sabi po dito, then Satan answered the Lord and said, does Job fear God no reason? Then have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. 11, but stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yun pong lahat nung nangyari kay Job ay pinahintulutan lang ng Panginoon. Ibig sabihin po, kung tayo po'y habang nagsasakripisyo sa Panginoon at may pagkakataon na tayo ay may kailangang isuko, may kailangan tayong ibigay sa Panginoon, na nahihirapan tayo, yun po ay hindi pagpapahirap ng Panginoon. Yun po ay isang dahilan para nakita natin kung paano tayo totoong lalago doon sa sitwasyon na yun. Kung paano natin totoong ipagkakatiwala yung mga sitwasyon natin sa Panginoon sa kabila po na tayo ay nahihirapan. Mga kapatid, pag tayo nahihirapan, huwag natin iisipin na tayo pinahihirapan tayo ni Satanas. Binibigyan tayo ng pagkakataon ni Satanas para tayo ay tumalikod doon sa mga pagkakatawag sa atin. At madalas po, ayun yung nangyayari sa atin. Pag tayo ay nagsasakripisyo na sa gawain, napupuyat tayo, nagagamit natin yung yung pera natin sa gawain, minsan ay tayo yung nawawalan. At naiisip natin ay, para sa gawain pa ba to? Para kanino pa ba to? Napakahirap pag gano'n na yung kaisipan natin. Pero pag ang kaisipan natin ay ginagawa natin ito para sa Panginoon at ang lahat ng bagay ng ito ay alam na ito ng Panginoon, hindi po tayo mahihirapan. At sabi pa po dito, walang kapangyarihan po si Satanas para talaga tayo ay pahirapan. Amen. Yun po ay lagi nating isaisip na binibigyan lang siya ng napahintulot ng Panginoon para tayo ay pahirapan. Pero hindi po ibig sabihin ay hindi tayo mahal ng Panginoon. Sabi pa po sa yung pang-apat mong puntos ay sacrifice helps to bring salvation. Amen. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was sacrificed one to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Our salvation is only possible because of sacrifice of Jesus. Our sacrifice helps to bring that salvation to dying the world. Example po, kung sacrifice are all around us.
halimbawa po yung nanay po, 'di ba po? Yung nanay po bago po niya asikasuhin yung sarili niya, ang inaasikaso po muna niya ay yung pamilya niya. 'Di ba po? Ang isang nanay ay kung makikita natin ay madalas na sabihin, wala namang ginagawa yan at nasa bahay lang. Yun po yung laging katagang naririnig natin. Pero kung iisipin po natin, napakadami pong ginagawa ng isang nanay. Ang isang nanay po ay pagkagising ay ang aasikasuhin niya ay pagluluto, pag-aasikaso ng mga anak, paghahanda ng panligo, yung basic po na na ginagawa ng isang nanay. At pagkatapos nun, pag na asikaso na niya yung mga anak niya, pag nakapasok na, ano pa po yung susunod na gagawin ng isang nanay? Magluluto, maglilinis, napakadami pong gagawin ng isang nanay. At yun po yung sakripisyo na madalas na hindi natin napapansin. Pero kung tutuusin po, ang isang nanay po ay halos ay walang pahinga. 24/7 po sila ay nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Amen po. May narinig nga po akong isang interview, sabi po dun sa interview, bakit ganoon? Pag ang isang nanay ay walang trabaho at nasa bahay lang, napakadaling sabihin na ay wala ka namang ginagawa. At pag ang isang tatay ay nagpo-provide sa pamilya nila, ay napakaganda ng tingnan, napakaganda ng marami ng kapurian na maririnig na sasabihin, good provider yung tatay. Pero hindi nila nakikita yung sakripisyo ng nanay. Ito po yung isang example kung paano po yung sakripisyo ng isang totoong nagmamahal po sa pamilya. Madali pong isipin na na nasa bahay lang naman sila, hindi na sila kailangang pansinin. Pero ang totoo, sila talaga yung dapat nating nakikita na nagsasakripisyo sa atin po. At salamat po sa Panginoon. Sabi po dun sa pang-5 puntos, natatapos na po pala ako. Sabi po dun sa pang-5 puntos, sacrifice changes you. Amen. Salamat po sa Panginoon. Our mind is like rubber band. It's useless if it's not stretched. Amen. Kung yun daw pong isip natin ay kung hindi natin nagagamit ay walang silbi. Tama naman po, di ba? Imagine nyo po, kung may sitwasyon po sa atin, magkakapatiran at nakikita po natin nahihirapan ng isang kapatid natin at hindi natin tinutulungan. Ano po yung magandang naiidulot nun sa atin? Ano po yung benepisyo bilang isang kapatiran? Di ba po walang silbi yun? Kung nakikita natin yung kapatiran natin, hindi natin tinutulungan. At hinahayaan lang ng nating nahihirapan. Parang napakawalang silbi po natin bilang isang kapatiran po, kapatid. Di ba po? Kasi kung normal po sa atin na pag may mga sitwasyon, dapat po tayo talaga yung unang tutulong dun sa sitwasyon na yun. Hindi po tayo tatawag. Hindi natin tatawagan si pastor na, pastor, kayo na po yung tumulong at ako po hindi pwede. Hindi po pwedeng ganun. Kung may kakayanan po tayo, gamitin po natin. Amen. At sabi pa po ay, sacrifice in our finances and other areas, stretch our faith and our mind. Amen. Salamat po sa Panginoon. Totoo po ito. Kung yung pong pagsasakripisyo natin dun sa finances po ay ibinibigay natin yung pinakamabuti sa Panginoon, alam niyo po, hindi po talaga tayo nagpagkukulangan ng Panginoon. Marami na pong pagkakataon na ipinahiya tayo ng Panginoon sa sitwasyon na ito. Na lagi natin tinitingnan na hindi na ako magbibigay sa gawain ng Panginoon dahil ito na lang yung meron ako. Pero nakikita niyo po, natatapos naman po yung yung maghapon na itawid tayo ng Panginoon. Nakikita natin na nakakabili pa tayo ng mga bagay na dapat ay hindi na natin binibili. Nakikita natin na nakakakain pa naman tayo dun sa masasarap na kainan kahit hindi naman na talaga dapat. Pero salamat sa Diyos dahil binibigyan tayo ng kaunawaan ng Panginoon kung paano po tayo magsasakripisyo sa sitwasyon na ito. Many times God gives us ideas outside of our comfort zone and sacrifice put outside of those zone. Amen. Salamat po sa Panginoon. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na lumabas doon sa comfort zone natin para makita natin kung paano din tayo magsasakripisyo doon. Kasi kung lagi po tayo nandun sa comfort zone natin, hindi po talaga tayo lalago. Katulad po dito sa Taiwan, kami po ay matatapos ang kontrata. 12 years lang po yung binibigay sa aming kontrata at madalang po yung company na binibigyan kami ng opportunity para mag-extend.
Pero ginagamit lang po yung Taiwan para po kami ay hubugin, para kami ay may matutunan doon sa lahat ng sitwasyon. Dahil kami po ay mga factory worker, hindi po namin hawak yung oras namin pag kami pupunta ng gawain. Bago kami pumunta ng gawain, kadalasan po ay galing kaming pasok o kaya ay after gawain ay pupunta kami sa pagpasok. At yun pong isang bagay na yun ay madalas ay hindi namin minsan napapagtagumpayan. Kami po ay hindi din ganon kadalas minsan maunawaan yung ganong sitwasyon, pero dapat maintindihan namin yun dahil yun po ay paghubog sa amin ng Panginoon kung paano po kami totoo magsasakripisyo sa gawain. Dahil kung tutuusin po, yung pagsasakripisyo po namin dito sa gawain ng Panginoon, hindi po maihahambing sa pagsasakripisyo dyan sa Pilipinas. Amen. Dahil alam po namin na hindi ganon yung sitwasyon dyan. Dito po ay madali lang dahil ang sakripisyo lang namin ay time. Time lang po, yung pagod. Pero dyan po sa Pilipinas ay lahat. Isasakripisyo mo yung pambili ng pagkain ng pamilya mo, isasakripisyo mo yung pamilya mo, isasakripisyo mo yung pambaon ng anak mo para lang sa gawain. At yun po hindi madali. Minsan nga po ay nakarinig po ako ng patotoo sa sentro at siya po ay isa pong tatay nag-aaral ng Bible School at siya po ay umalis ng kanilang bahay na wala pong pagkain yung pamilya niya. At dinaya po siya sa kaisipan ng kaaway na huwag ka nang pumunta ng gawain. Ba't ka pa pupunta ng gawain? Yung pamasahe mo, pwede mo nang ipambili yun ng pagkain ng pamilya mo. Pero pinili po nung tatay na pumunta ng gawain. Gaano po kasakit sa isang magulang yon na naaalis ka ng tahanan na wala ka man lang na i-provide para sa pamilya mo. Pero tapat po ang Panginoon. Napakarami pong pagkakataon na tayo ipinahiya ng Panginoon sa ganong sitwasyon. Na pag tayo nagkukulang ay napuprovide talaga ang Panginoon. At yun pong tatay na yun ay tumuloy po siya sa pag-aaral sa Bible School. At ang ginamit po ng Panginoon, doon sa testimony niya po, ang ginamit po ng Panginoon ay pusa. Pusa po nagdala ng tuyo doon sa bahay nila. Di ba po, kung yung kaisipan na yun ay hindi po natin kayang unawain yun. Pero nung narinig ko po yun ay, nung time na yun po kasi ay nag-a-apply po ako pabalik dito sa Taiwan. At nung time na yun ay ako din ay struggle na financial po. At nung narinig ko po yung patotoo na yun, sabi ko nakakahiya sa Panginoon. Dahil yung sa akin ang iniisip ko lang ay sarili ko, pero yung tatay po ay ang iniisip ay yung pamilya niya. Amen. Salamat po sa Diyos. Marami pong pagkakataon na tayo po ay magsasakripisyo. Marami pong pagkakataon na bilang isang Kristiyano, hindi naman po talaga madali. Ako po ay aminado doon na hindi po talaga madali ang maglingkod sa Panginoon. Pero kung totoo nating tinitingnan, kung ang totoo nating pundasyon ay ang Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. At marami na po tayong pagkakataon na tinugon yung mga panalangin natin sa Diyos. Kaya maging kalakasan po natin yun. Doon sa bawat sitwasyon na pakiramdam natin na Panginoon, parang wala namang nangyayari. Pero lagi nating tandaan, yung sakripisyo ng Diyos ay hindi po kayang bayaran ng lahat ng gagawin natin paglilingkod. Mga kapatid, dahil yung sakripisyo ng Panginoon, doon pa lang sa pagbabago ng buhay sa atin, panalo na po tayo, bonus na lang na meron tayong mga bagay na meron ngayon. Bonus na lang na nakakaranas tayong kumain sa masasarap na kainan, bonus na lang po na may trabaho tayo, bonus na lang din na may mga bagay tayong nabibili na dapat naman ay hindi na natin bilhin. Bonus na lang po yun lahat. Pero ang pinaka mabuting bagay po na naibigay sa atin ng Panginoon ay yung binago tayo ng Diyos. Doon sa sakripisyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na kung dati ay tayo hindi natin naiintindihan yung pagbibigay, hindi natin naiintindihan yung pumunta ng gawain, hindi natin nauunawaan yung pag-ibig na dapat ibigay natin sa mga kapatiran natin, sa mga tagapanguna natin, yung pagpapasako. Pero yun ay dahil po doon sa sakripisyo na ibinigay ng Panginoon, dahil binago tayo ng Diyos. Yun po yung pinaka malaking epekto sa atin ng sakripisyo ng Diyos, yung pagbabago sa atin, physically, spiritually, at emotionally. Salamat po sa Diyos. At yun lang po yung mensahe ng Panginoon. At lagi po nating tandaan na yun pong 5 bagay na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo
ayun po yung magbubunga pa sa atin. Hindi lang po ngayon, hindi lang po dito sa lugar ng Taiwan, kundi kung hanggang pag-uwi po natin ng Pilipinas, ay magagamit po natin yung 5 bagay na yun. At yun po yung lagi nating tandaan, lagi po nating ingatan yung lahat ng bagay ng yun. Dahil alam ko po na tayo po ay uuwi lahat ng Pilipinas. At alam ko na may kanya-kanya tayong pagkakatawag, may kanya-kanya tayong gagawin. Hindi lang dito sa lugar ng Taiwan, kundi pati sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Amen po. Salamat po sa Panginoon at minsan pa po tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo, Panginoon. Patuloy na malakaran namin, Panginoon, yung ganitong sitwasyon na makita namin sa buhay namin na napakadaming ginawa ng Diyos, napakadaming sakripisyo na ibinigay sa amin. Kaya dapat makita din namin kung paano kami tutugon, Panginoon, doon sa mga pagkakatawag sa amin. Salamat po sa mensahe ninyo, O Diyos, maging sa pagpapala po ito sa amin, sa bawat isa, maging sa online, Panginoon, at sa mga susunod pang manunood nito. Patuloy na maging kalakasan, maging hamon, Panginoon, sa amin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, at makita sa amin, Panginoon, yung totoong pagsasakripisyo bilang isang Kristiyano. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, yung araw na ito hanggang, Panginoon, sa service, Panginoon, mamaya patuloy na kayo yung kumatag po sa bawat isa at patuloy na yung pagpapala ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po namin tinatagubilin ang lahat at tinataas namin, Panginoon, yung lahat ng gawain, Panginoon, sa oras, sa mamaya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po namin ibinabalik yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tapos na po ang ating gawain.